Tito Dencio Love Stories presents My Missing Groom, written by Dominic. Si Camille Razon ay isang empleyado ng Excellence Lux Company. Maganda at maayos ang backgrounds nito pagdating sa trabaho. Maganda, maputi, matalino, masiyahin, mapagkumbaba at matulungin. Halos nasa kanya na ang lahat. Pero pagdating sa pag-ibig, wala siya nito. Ang tanging katuwang na lang ni Camille sa buhay ay ang kanyang lola Celia na siya mismong nag-alaga at nagkaroon ng lakas na loob upang gabayan si Camille sa lahat ng bagay. Nag-aalala si Lola Celia na kung sino ang mag-aalaga kay Camille sa tuwing iisipin na mamamatay siya sa katandaan. Samantala, si Brent Leeward ay CEO ng Excellence Lux Company, isang binata na kayang gawin ang lahat para sa iniwan at pinamanang kumpanya galing sa mga magulang nito, sa kadahilanang may kumpanya ring inaasikaso ang magulang nila sa US, kaya si Brent ang pinagkatiwalaan ng kumpanyang nasa Pilipinas at sa lahat-lahat. Pinagkasundo ng kasal si Brent at Camille. Napapayag ang mga ito sa pamamagitan ng lola nila. Ngayong Sabado, isang engrandeng kasal ang magaganap. Gusto namin na makasal kayo sa lalong madaling panahon. Sabi pa ni Lola Carla. At sabik na sabik ito sa mangyayaring kasalan. Pero Lola, hindi pa kami nakahanda sa mga wedding documents namin. Sambit ni Brent sa harap ng mga babaeng maglola. No worries mga apo, okay na ang lahat. Inasikaso na namin ang lola mo kaya kayo na lang ang kulang. Saad pa ni Lola Carla at bahagyang napangiti. Ganun ba Lola? Wow, ang bilis naman. Kailan niyo po ito pinlanong lahat? Tanong ni Camille sa Lola Celia niya. At punong-puno ng katanungan ang kanilang muka. Sinimula namin to noong gusto naming ireto kayong dalawa sa isa't isa. At namomroblema kasi kami dahil baka wala kayong maging katuwang sa buhay. Sagot ni Lola Celia niya at tinapik ang kanyang braso. Sige Lola, maghahanda lang kami para sa kasal namin. Sambit na lang ni Brent sa lola niya. Kasalukuyang nakaupo si Brent sa kanyang table at tinawag nito si Camille. Camille, halika nga muna dito. Tawag pa ni Brent kay Camille at busy ito sa laptop. Yes, what can I help you sir? Anong iuutos mo sa akin? Tanong nito sa amo at bulalas nito nang makalapit ito sa table. Aayain sana kitang lumabas. Yeah, sure. When? Pagsang-ayon ni Camila tumangutango. After work, kapag hindi ka na busy. Yes, okay. Kita na lang tayo sa parking lot mamaya hapon. Saad ni Camille nang may ngiti sa labi. Yes, see you later. Thank you sa pagpayag. Mas naging maluwag ang ngiti sa labi ni Brent na tila may kung anong kilig ang umabot sa puso niya. Matapos marinig ang pagsang-ayon mula kay Camille. Nagkatitigan muna ang dalawa at agad namang umiwas si Camille at kunwaring kaswal na ibinalik ang tingin sa ibabaw ng table. Umorder ka na ba? Tanong ni Brent kay Camille na naunang umupo sa table dahil may inaayos pa sa sasakyan si Brent pero nakapunta na ito sa table ngayon. Yes, oo. In-order ko yung paborito mo. Wow, kabisado mo na talagang paborito ko, no? Bagay ka talaga maging asawa ko. Panunukso pa ng binata nang may malawak ng ngiti sa labi. Oo, malamang. Ako ba naman ang palagi mong nakikita? Tsaka, alam ko yung mga paborito mo. Di ba nga, lagi naman ako nasa office mo. Ani Camille, habang nagsiset up ang waitress sa harapan nila. Oo nga no,
By the way, are you excited sa kasal natin? Of course. Ikaw ba? Yes, 101%. Malawak ng ngiti ni Brent at halatang proud pa ito. Promise mo sa akin, naaalagaan mo ako ha. Wag na wag mo akong sasaktan kundi ipapakain kita sa aso namin. Pagbibiro pa ni Camille, sakto namang dumating ang waitress. Hello ma'am and sir, here your food po. Enjoy your meals and eat well. May ngiting sabi ng waitress bago ito umalis. Thank you. Mahinang sambit ng dalawa at sabay pa silang nagsalita. Yes naman, promise ko sa'yo. Nagpatuloy sila sa kanilang usapan noong umalis ang waitress at nakapag-promisehan pa si Brett. Yeah, that's good. Sinisigurado ko lang. Iyakin pa naman ako. Paninigurado pa ni Camille sa sinabi ni Brent. Sus, iyakin ka pang nalalaman. Punta tayo sa plaza, mamaya after this. Aya ni Brent sa dalaga. Okay, sure. Maikling sagot naman ito at pinagpatuloy ang pagsubo ng pagkain. Grabe ka naman. Alam mo namang nagkakapaltos na itong paho kakalakad eh. Upo muna tayo, ikaw talaga oh. Grabe, alam mo, nung una kitang nakita sa opisina, para kang maliit na bata. Nahabol ng habol dun sa lumilipad na papel. Pinatawa mo ako dun pero patago nga lang. Natatawa pang sabi ni Brent nang maalala ang nangyari noon. Ano ako ngayon? Clown. Clown ako. Umirap na sabi ng dalaga. You know what? Para kang anghel. Tititigan pa lang kita, napapangiti na ako. Teka nga, bakit naman ako at kailangan mong taong magpapasaya sa'yo? May problema ka ba? May problema ba sa trabaho o sa pamilya mo? Anong problema mo? Tanong pa ni Camille kay Brent at nakangiti naman ang binata. Basta, ikaw lang nagpapasaya sa akin. Alongside with Lola, para kasi ang gaan ng loob ko sa tuwing magkikita tayo. Siguro nga talagang tinadhana tayo. Matapos na masambit yun ng binata, ay napatulala pa ito. Hoy, nakatulala ka na dyan. Parang hindi naman ako nag-i-exist sa'yo eh. Saad ng dalaga at kiniliti ang tagiliran ni Brent. Hoy, ano ba? Bakit ka nangingiliti? Kasi nga nakatulala ka. Tumayo na nga sila at naglakad-lakad sa plaza. Hoy Brent, magsalita ka nga dyan. Para naman ako speaker dito eh. Ako lang yung nagsasalita. Bulalas pa ni Camille nang mapansin niyang tahimik na tahimik si Brent. Wala. Nakikinig lang ako sa'yo, tas ini-enjoy ko lang yung araw na to. Kasi malapit na tayong ikasal. Ilang araw na lang. Sulitin na natin at i-enjoy na natin tong araw na to. Dahil alam nating maraming magbabago. Oo nga pero alam mo ba, masaya ako nakasama kita. Talagang sinusulit ko kada segundo. Nakakakilig pa na sabi ni Brent, kaya naman namula ang pisngi ng dalaga. Hala, Manong, sandali! Tawag pa ni Brent sa taong nagtitinda ng mga bracelets, sing-sing at kwintas. Ha? Ano naman yan? Tanong ng dalaga habang kumuha ito ng sing-sing at pinasuot sa kamay ni Camille. Ipangako mo sa akin na hindi magbabago ang desisyon mo magpakasal sa akin. Mura lang to. Hindi katulad ng mga suot mo na mamahalin. Pero galing to sa akin. Galing ito sa puso ko. May malawak na ngiti na sambit ni Brent sa dalaga. Corny mo? Sige na nga. Ako nga lang din. Hayaan mo, hindi magbabago ang desisyon ko. Saad ni Camille at kumuha din ng sing-sing at pinasuot sa kamay ni Brent bilang isang promise ring. Basta i-promise mo na hindi mo ako iiwan ha. Promise mo nandito ka lang para sa akin kahit anong mangyari. Nakangiting tumango naman ang binata. I promise. Sinulit ni na Brent at Camille na magkasama sila sa tuwing gagala. Napapayag sina Camille at Brent sa kasal nila. Sabado na at naghanda na ang ikakasal, niredy na rin na maglola ang venue at lahat ng kakailanganin para sa gaganaping reception.
Pasado 9:00 na ng umaga, suot-suot na ng dalaga ang kanyang gown. Handang-handa na ito sa magaganap na kasal. Ma'am Camille, andito na po yung bridal car. Saad ng isang empleyado ni Brent. Okay, bababa na ako. Maikling tugon niya at hindi mapigilang ngumiti. Kahit arranged marriage lang sila, masaya naman siya dahil sa mga ipinakita ni Brent sa kanya noong mga nakaraang araw. Mabuti ang binata, mabait at sa tingin niya ay magkakasundo sila. Makalipas ang ilang oras, ay nakarating na ang bride sa simbahan. Sakay ng napakagandang bridal car. Hindi mapigilang maiyak ni Brent habang papunta sa kanya ang taong ikakasal sa kanya. Patuloy lang sa paglalakad si Camille. Hindi na lang niya pinansin ang mga taong nagsisipalakpakan sa paligid niya. Basta ang alam niya, masaya siyang makasama si Brent. Maya-maya pa, ay nakarating na nga ito sa harap ng altar. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pagsisimula ng pari-para sa seremonya ng kasal. Nagpatuloy ang seremonya ng kanilang kasal. Camille, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si Brent na iyong pakamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Padre. Maikling tugon ng babae. Brent, tanggap at bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si Camille? Opo, Padre. Nakahanda ba kayong gumanap sa inyong pananagutan sa simbahan at sa bayan na umaasang inyong aarugain ang mga supling na ipagkakaloob ng puong may kapal upang sila'y maging Kristiyano? Opo, Padre. Nagpatuloy ang seremonya ng kasal hanggang sa matapos ito. I love you, Brent Leeward. Saad pa ni Camille. I love you too, Camille Razon. You may now kiss the bride. Makalipas ang ilang oras ay tapos na ang seremonya at isa-isa nang umuwi ang mga taong umattend ng kanilang kasal. Balak nilang mag-honeymoon sa isang hotel. Umuwi na muna si Brent sa kanila nang may hindi inaasahang pangyayari na naganap. What is happening? Hindi ko mabrake ang kotse. Aniya, habang patuloy pa rin sa pagpadyak ng brake ng kanyang sasakyan. Maya-maya pa ay naaksidente ito. Nabangga ang kanyang sasakyan at nahulog sa bangin. Medyo malakas ang pagkakabangga nito at nang mabagsak na sa bangin ay sumabog ang sasakyan. Swerte naman siya at nakaligtas dahil nakalabas agad siya. Samantalang ang sasakyan, wala nang nagawa pa. Habang nasa kalsada, Lola, tulong! Sabi pa ni Brent habang hawak-hawak ang cellphone nito at parang hindi na makahinga. Apo, ano nangyari sa'yo? Punong-puno ng pag-aalala ang mukha ni Lola Carla. Puntahan mo ako dito, Lola, sa Aguinaldo Street, Lola, please. Huling sambit ni Brent sa lola niya at binaba ang cellphone. Nataranta naman ang mga matatanda at dali-daling tinawag ang driver upang puntahan ang pinakamamahal na apo. Hindi ito mapakali magmula nung tumawag ang apo nito. Manong Lito, ihanda mo ang sasakyan at magpapalit lang ako ng damit. Bilisan mo, Manong, may emergency, baka may nangyari ng masama sa apo ko. Dali-daling pumunta sa parking lot ang driver at nagpalit lang ng damit ang matandang si Lola Carla. Ma'am, andito na po ako sa harap ng gate. Sige, bababa na ako. Nakarating na si Lola Carla sa harap ng sasakyan at dali-dali itong pumasok. Bilisan mo, Manong, sa Aguinaldo Street. Bilisan mo, baka ano na nangyari sa apo ko? Bakit, senyora? Ano pa bang nangyari kay Sir Brent? Basta, ewan ko, bigla na lang siya humingi ng tulong. Bilisan mo na lang dyan, ang dami mong tanong. Agad namang tumango ang driver. Ba't naman kasi siya nag-drive? Ang dami-dami namang driver sa bahay. Bakit hindi na lang siya nagpasundo? Kung may mangyari talaga sa apo ko, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Kalma lang ho, senyora. Malapit na tayo. Anong kalma? Paano ako kakalma? May nangyari na nga sa apo ko, kakalma pa ako. Bilisan mo na. Samantalang si Camille ay nag-aalala na
Dahil aksidenteng nabasag ang baso na hawak niya, hindi niya alam kung ba't ito nahulog. Samantalang, napakahigpit naman ang hawak niya dito. May nangyaring masama kaya sa asawa ko? Bulong ni Camille sa kanyang sarili. Sinubukan niyang pakalmahin ang sarili niya. Andito na po tayo, senyora. Agad namang lumabas ang matanda. Apo ko, ano nangyari sa'yo? Nang makarating ito sa tabi ng apo, ay bigla na lang, sino ka? Huwag mo ako saktan. Maawa ka sa akin. Iho ako to. Ang Lola Carla mo. Hindi mo pa ako kilala? Pasensya na. Hindi kita matandaan. Manong Lito, kunin mo si Brent. Dalhin natin siya sa ospital. Bilis! Dalhin natin siya sa ospital. Utos ng matanda at binuhat na nga ang binata. Makalipas ng 2 oras, nakarating sila sa ospital. Agad namang tumawag ng tulong si Lola Carla na umiiyak pa rin hanggang ngayon. Pasensya na, Senyora Carla. Sinubukan namin, pero comatose po ang apo nyo at wala kaming sapat na equipment para sa operasyon niya. Ano? Gulat na sabi ni Lola Carla at napahagulhol na lang ito. Nagdesisyon na matanda na dalhin sa US ang apo at doon ipagamot at ipagpahingahin. Hindi na din nila pinaalam sa asawa upang hindi na masyadong mag-alala. Pinalabas na lang ni Lola Carla na nagbakasyon lang ang apo niya at pinunta ng mga magulang na nasa US. Labis ang kalungkutan ni Camille nang malaman nitong nang ibang bansa ang kanyang asawa nang hindi man lang nagsasabi sa kanya. Bakit hindi man lang pinaalam sa akin ni Brent? Nalilipad siya ng ibang bansa. Hindi man lang siya nagbilin. Kahit isang text message sa akin. Saad ni Camille habang nagmumukbok sa sala at katabi nito ang Lola Celia niya. Baka gusto niya lang mapag-isa, iha. Kaya hindi na lang muna pinaalam lahat sa'yo. Pero Lola, mali pa rin siya. Bakit di niya pinaalam? Ano nga ang dahilan niya? Sana sinabi man lang niya para hindi ako nag-aalala, di ba? Apo, kalma. Pagsubok lang ito, isang problema. Pero malalampasan mo rin yan. Lagi mo lang tandaan na nandito lang ako sa tabi mo. Sabi nga ni Lola Celia na kahit papaano ay nabawasan ang lungkot nitong nadarama ni Camille. Niyakap na nga lang ni Camille ang lola niya habang humihikbi. Apo, sana gumising ka na. Alam kong labis ang pag-aalala ng asawa mo dun sa Pilipinas. Ni hindi nga nila alam ang tunay na dahilan kung ba't tayo napadpad sa bansang to. Basta ang alam nila, pinuntahan mo lang dito yung mga magulang mo. Gumising ka na, apo. Miss na kita. Umiiyak na sabi ni Lola Carla habang haplos-haplos ang kamay ni Brent. Bumukas ang pinto at hindi inaasahang dumating ang mga magulang ng binata. Mama, ano nangyari sa anak ko? Diretsahang tanong ni Stacy sa kanyang ina na si Lola Carla habang hinalikan ng pisngi nito. Hindi ko alam. Na-aksidente siya. Nawalan ng alaala hanggang sa iyan na comatose. Diyos ko, bakit ba naman kasi? Sambit ng ina ni Brent at halatang nag-aalala ito. Anak, iha, hindi na rin siya makakilala. Paano na? Yung mga taong nakapaligid sa kanya, hindi niya na matandaan. Hindi ko alam kung bakit. Napatulo na lang ang luha ng matanda habang hawak-hawak ang mga kamay ni Brent. Anak, iho, magpahinga ka ha. Andito pa si mami at daddy mo pati ang paborito mong Lola Carla. Siya ang bahala sa iyo, anak, magpagaling ka. Maghihintay kami. Tuluyan ang dumaloy ang luha ng mami ni Brent na si Stacy. Magdadalawang taon na at hindi pa rin makamove on si Camille sa nangyaring pangiiwan sa kanya ni Brent. Ginugol na lang niya ang kanyang oras sa pagtatrabaho. Kahit pa man masakit ang kanyang kalooban, sinubukan niyang mag-move on. Camille, sa harap ng Diyos at ng kanyang sambayanan, tinitipan kita na maging aking may bahay. Pangako pa ni Brent kay Camille. Tandang-tanda niya yon at hinding-hindi niya makakalimutan. Mga alaalang nagbalik tanaw sa panahong kinasal sila ni Brent. Napaiyak na lang siya habang naglalaro ng piano sa harap ng salamin na may picture frame nilang dalawa
nakuha nung araw ng kanilang kasal. Apo, uminom ka muna ng gatas hindi ka ba papasok sa trabaho mo? Tanong ni Lola Celia at inabot ang baso ng gatas para sa apo niya. Hindi muna ako papasok, La. Medyo masakit kasi ang katawan ko. Bakit ka na naman umiiyak? Naaalala mo na naman ba si Brent? Babalik din yun, iha. Huwag kang mag-alala. Baka may inaasikaso lang sa US. Siya yung pinaupong CEO sa kumpanya ng mga magulang niya. Pangko-comfort ni Lola Celia sa kanyang apo. Lola, miss na miss ko na si Brent. Gusto ko na siyang mayakap, makausap, makasama. Bakit ba ako sinusubok ng ganito? Wala naman akong kasalanan. Sana kahit isang mensahe man lang galing kay Brent. Basta alam kong okay siya, magiging masaya ako. Iha, babalik din yun. Alam ko namang mahal ka din ng lalaking yun. Maniwala ka lang and let God prepare everything for you. Malay mo magkatagpo kayo ulit. Lola, sa tingin mo ba mahal niya talaga ako? Sa tingin mo talaga? Kasi kung totoo, hindi niya ako iiwan basta-basta. Para naman akong tanga dito na naghihintay na lang sa wala. Magdadalawang taon na Simula nung nawala siya, walang paramdam kahit isa. Walang tawag, walang text. Baka naman niloko niya lang ako. Iha, babalik siya. Babalik din siya. Huwag ka mawala ng pag-asa. Okay ba yon? Alam kong babalik si Brent, kaya maghintay ka lang. Subukan mong mag-focus sa sarili mo, sa trabaho mo. Huwag mo muna siyang isipin. Samantala, may nag-doorbell sa labas. Alam ni Camille na si Edward yun. Dahil sa tuwing hindi papasok sa trabaho ang babae, ay dadaanan talaga siya ni Edward. Dumiretso na nga ang binabaing kaibigan na si Edward sa sala nila. Impactang Camille, hindi ka na naman ba papasok? Puro ka na lang mukmuk dyan. Magbihis ka na at papasok na tayo ng trabaho. Bungad ni Edward sa kaibigan. Pagpasensyahan mo ng kaibigan mo, iho. Umiiyak na naman yan kakaisip sa asawa niya. Hindi na nga alam kung saan planeta ba nagtungo yun. Yan na naman siya Puro na lang Brent ang nasa utak niya. Kaya nga minsan nilutang sa trabaho kasi busy ang utak niya kakaisip kay Brent. Babalik naman yun kung mahal ka niya. Huwag ka lang mawala ng pag-asa. Babalik at babalik sa'yo si Brent. Saad pa ng bading at umupo sa sofa. Ayan na naman kayo Puro na lang babalik, babalik. Di ko na talaga alam. Pareho lang kayo ng advice. Dahil alam namin. Huwag ka na magmukmok. Lola, 2 taon na nga ako naghihintay pero until now wala pa rin siya. Sagot ni Camille at bahagyang nalulungkot na naman. Tiwala ka lang, Beshi Cakes. Sige na, apo, pumasok ka na sa trabaho. Wala ka namang gagawin dito sa bahay. Dahil tapos na tayo maglinis kahapon. Kaya ngayon pumasok ka na para aliwin mo yung sarili mo. Sige na nga, papasok na lang ako. Huling sambit nito at kinuha ang tuwalya at dinala sa banyo. Iho, buksan mo na lang ang TV dyan, baka kasi antukin ka kakahintay sa matalik mong kaibigan. Sambit ni Lola Celia at kinuha na nga ang remote at inabot kay Edward. Gising na, impactang Camille. May laway ka na 8:00 na. Panggigising pa ng binabaing kaibigan ni Camille na si Edward. Ang dali naman ng oras. Oo, nagigising na, ang ingay mo dyan. Isa si Edward na naging kasama ni Camille sa trabaho. Pareho sila ng kumpanyang pinagtatrabahuhan kung saan pinamumunuan ito ni Brent. Tagal mo namang gumising. Anong oras na Ano bang ginawa mo kagabi? Ba't ang tagal mo gumising? Diretsahang tanong ni Edward kay Camille. Ikaw talagang impacta ka? Kung nagmumukmo ka lang, itigil mo na yan. Saad pa ni Edward habang kinuha ang Nutella upang ilagay sa tinapay nito. May tinapos akong report kaya natagalan sa pagtulog kagabi. Hindi pa naman 8:00 mag-aalas 7 pa lang. Kung makagising ka parang late na. Ikaw talaga. Pagsisiyasat pa ni Camille kay Edward dahil hindi ito makapaniwala sa oras.
Alas 6:30 pa lang oh. Ikaw talaga, luka-luka ka. Mag-breakfast ka na lang. Saad naman ang kaibigan niya. Mamaya na maliligo muna ako. Okay, sige, ikaw bahala. Bumalik si Camille sa kinaroroonan ni Edward. Hoy, baklang Edward. Akala ko ba may duty ako ngayon? Sabado naman pala, day off ko. So, ba't ka nagpapauto? Sinabi ko ba may duty ka? Pati ba naman ikaw hindi mo na alam ang araw ngayon? Ayan, trabaho pa more. Kaya hindi mo na alam kung anong araw na at anong petsa na. Sermon ang babaitang si Edward kay Camille. Oo na, edi kasalanan ko na. Hindi ko na talaga alam kung anong araw ngayon. Alam mo naman na nilulunod ko na yung sarili ko sa trabaho eh. Pagkatapos kong maligo, pupunta ako ng simbahan. At pagkatapos puntahan ko din si Lola Carla sa bahay niya. At ikaw na bahala sa sarili mo. Ikaw na mismo ang mag-alaga niyan. Pumunta ka na kung saan mo gustong gumala. Basta mag-ingat ka lang. Saad pa ni Camille kay Edward. Magandang umaga po. Binisita ka na naman ng maganda mong apo. Bungad ni Camille sa kanyang lola at nagmano habang bitbit ang bouquet of flowers. Mahilig kasi ang lola Celia niya sa mga bulaklak at pati si Camille na rin mismo ay nahawa na rito. Ang ganda-ganda talaga ng apo ko, manang-mana sa akin. Saad pa ni Lola Celia habang yakap at hinalikan sa pisngi ang kanyang apo. Kumain ka na ba, Lola? Tanong ni Camille at nilapagandala niyang pagkain sa mesa. Oo, iha, kumain na ako. Asan ka ba nanggaling? Ba't ang sexy mo ngayon? Naka-casual dressy blouse ka pa. Lola, alam mo naman Sabado ngayon. Siyempre pumunta ako ng simbahan. Alam mo naman kada Sabado nagsisimba ako eh. Kasi todo yung tulog ko pag Linggo. Oo nga pala, munti ko na makalimutan. Sabado pa lang ngayon kaya ka nandito. Pati ba naman ikaw, La? Kalimutan mo na rin yung araw at petsa. Alam mo ba kanina ginising ako na Edward tas dali-dali pa akong bumangon kasi akala ko may trabaho ako. Yun pala day off ko. Ako pa yung nagagalit kay Edward nung na-realize kong Sabado. Yun naman pala, kaya niya ako ginising kasi gusto niya lang may makasabay sa pagkain. Kaya naligo na lang ako at nagbihes para maka-attend ng mass. Abay, pareho pala tayo no. Masyado makakalimutin. Tumatanda na yata talaga tayo. Lola naman, gusto ko pa magkaroon ng anak at asawa, no? Hindi ako tatandang dalaga. Sabi mo nga, di ba, babalikan ako ni Brent? Hihintayin ko siya hanggang sa mapagod itong puso ko kahihintay sa kanya. Tura ng dalaga at nagsimula na namang malungkot. Babalik naman talaga yun. Tiwala lang. Alam kong hindi din niya makakalimutan ang pinagsamahan niyo. Naalala ko na naman nung araw na pumunta tayo sa restaurant at sinabi mo sa akin na lahat, Lola, tungkol dun sa kasal. May lungkot na tura ng dalaga at naalala niya ang nangyari sa nakaraan. Good evening po, Lola Celia at Lola Carla. Bumati si Camille sa dalawa at nagmano. Good evening mga Lola. Maikling tugon ni Brent at nagmano rin ito. Kumain na po ba kayo? Diretsahang tanong ni Camille sa dalawa. Actually, hindi pa. Nag-order na ako. And I think it will be served in 20 or 30 minutes. Nag-order kasi ako ng paborito mong pagkain, iha. Ako din, iho. Nag-order din ako ng paborito mo. Sambit naman ni Lola Carla at tumangutango naman ang binatang si Brent. Lola, tanong ko lang sana, bakit pala magkaparehong restaurant ang kinainan natin apat? May problema ba? Is there something wrong? May kuryosidad na tanong ni Camille sa matalik na magkaibigang sina Lola Celia at Lola Carla. Mare, ikaw na magsabi. Saad ni Lola Celia sa isa. Sus, ikaw na Mare. Sige, ako na lang. Ano sana? Ano po yun, Lola? Tanong ni Brent na parang sabik na sabik ito sa malalaman. Gusto sana namin pagkasundo kayong dalawa para sa kasal. Ano po? Hindi naman po kami ganun ka-close tapos ikakasal agad. Matagal na kayong may komunikasyon sa isa't isa. Ha? Paano nangyari yon? Ngayon nga lang kami
nagkasama ng ganito. Naaalala mo ba, Iha? Nung may sinabi ako sa'yo noon, nung binigyan kita ng number? Yung pangalan ay Ray. Tapos namumula pa yung pisngi mo nung tinext mo siya. Sinabi ko pa sa'yo na huwag mong tawagan at hanggang text lang. Saad pa ni Lola Celia. Tapos Lola, anong connection nun? Diretsahin nyo na kami mga lola. Sa likod ng pangalang Ray, si Brent talaga yun. At sa likod naman ng pangalang Rie, alam mo iho, yun si Camille. Po? Gulat na sambit ni Brent kay Camille. Ikaw si ma'am? Ikaw si sir? Tuwang-tuwa pa nilang sambit. So ano, game kayo? Please, pumayag na kayong dalawa. Hindi ba't naging magkaibigan na rin naman kayo through text? Saad pa ni Lola Carla at sabik na malaman ang pag-oo ng dalawa. Tumango naman ang dalawa at napangiti sa isa't isa. Okay, game ako dyan. Kung talagang arranged marriage to, sa tingin ko okay naman. Gusto mo naman ako, di ba, sir? At alam mo gusto din kita. Yung sinabi mo sa akin kanina, panindigan mo yan ha. Alam na natin ang totoo. Sige na, pumayag ka na. Please. Pagbibiro pa ni Camille at umupo na ito pabalik sa upuan. Nag-isip muna si Brent na ilang segundo at may ibinulong kay Camille. Sige, papayag ako. Pero mag-I love you ka muna. Pabulong na panunukso ng binata at napatawa ito. I love you, Sir Brent Leeward. That's good. I love you too, Ma'am Camille Razon. Kayong dalawa ha, anong pinagbubulungan nyo dyan para kayong mga baliw? Sabay na tumingin ang dalawa sa kanika nilang mga lola. Papayag na po kami. Magkasabay na sambit ng dalaga at binata. Talaga? Yes. Mission success. Hindi makapaniwala ang dalawang matanda na papayag ang kanika nilang mga apo. At doon nagtapos ang pag-alala niya sa nakaraan. Nalulungkot na naman ang apo ko. Hay nako. Eto, naalala mo ba yung irereto ko sa'yo? Yung ang saya natin sa garden? Tanong ni Lola Celia sa apo at naalala naman yun ng dalaga. Lola, sana bumalik na si Brent. Sana po talaga. Marami pang naalala si Camille ng mga alaala ng pagiging magkaibigan nila ni Brent. Nagsimula lamang ito sa pagiging magka-text, na talaga namang kinikilig siya. Kung pwede nga lang niyang tawagan, gusto niya sana, kaso mahigpit namang ipinagbawal ng kanyang lola. Kaya ngayon, lungkot na lungkot siya dahil hindi man lang sila nagkaroon ng pagkakataon ni Brent na magsama bilang mag-asawa. Makalipas ang 2 pang taon, ay nagbalik na nga ang alaala ni Brent. Hindi niya alam kung na-realize ba niya na mahal si Camille. Hello ma'am, magandang umaga sa magandang nilalang dyan. Kamusta ang tulog mo ha? Kasali ba ako sa panaginip mo? Bungad pa sa umaga ni Camille nang may isang text message na nanggaling kay Brent, samantalang kinilig naman ng dalaga. Nakagawian na nila na ma'am at sir ang tawagan nila sa kadahilan ng komportable sila sa tawagan na yon, kahit hindi pa sila nagkikita. Isa ito sa mga alaala nilang dalawa nung magkausap pa. Good morning din sir, ang aga-aga naman pinapakilig mo ako agad. Siyempre kasali ka sa panaginip ko. Kumain ka na dyan, huwag ka magpapalipas ng gutom ha. Ingat ka palagi sa trabaho mo. Ikaw din, ingat ka sir. Nagbihis na si Camille ng kanyang uniform at naghintay na lang ito na sasakyan upang makarating sa kumpanyang pinagtatrabahuhan. Makalipas ng ilang minuto ay nakarating na siya dahil hindi naman masyadong traffic. Bayad po kuya. Salamat po ma'am. Hindi akalain na makakasabay ni Camille si Brent na siyang mismong CEO, ang head ng kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Pareho silang walang alam na sila pala yung mga taong nasa likod ng pangalang Ray at Ria sa mga text messages. Good morning, Sir Brent. Simpleng bati ni Camille sa boss niya at napangiti. Good morning din. Tara, sabay na tayo sa elevator.
Iha, magkita tayo mamaya sa isang paborito nating restaurant pagkatapos ng duty mo. Pagtingin pa ni Camille sa kanyang cellphone, ay yun ang bungad na text ng kanyang lola. Nag-reply naman agad siya at nilagay niya ang cellphone sa kanyang bulsa. Sir, meron na po ba kayong girlfriend or asawa? Actually wala pa, pero may ka-text ako. Pero hindi ko pa siya nakikita at nakausap through calls. Parang nahulog na yung loob ko sa kanya kahit ganun. Patango-tango lamang ang dalaga. Pasensya ka na, ang dami ko palang nasabi pero in fairness, parang kasing ganda mo yung babaeng yun, naka-textmate ko. Bolero? Ako maganda? Kung maganda ako, edi sana nakapag-asawa na ako. Paano ka makakapag-asawa? Lahat na empleyado natin dito, binasted mo na. Sabi nila. Oo nga no, pero alangan namang sagutin ko, hindi naman pasok sa taste ko. Kaya busted na lang, okay lang yun, hindi naman ako nagmamadali. Samantala nag-text naman ng Lola Carla ni Brent sa kanya. At nag-reply din naman agad siya dito. Balak at plano ng matalik na magkaibigang si Lola Celia at Lola Carla na pagtagpuin ng dalawang sina Camille at Brent sa isang restaurant. At doon na nga, nangyari ang pagkakasundo sa kanilang dalawa. Sa kasalukuyan, Lola, Apo, salamat at nagbalik na ang alaala mo, iho. Labis kaming nag-alala sa'yo. Sambit ni Lola Carla habang nakaupo lang silang dalawa sa couch at kumakain ng lugaw si Brent. Oo nga Lola Gusto kong bumalik na sa Pilipinas at doon sa isang kumpanya ko na umupo bilang CEO. Salamat Lola, hindi mo ako iniwan sa lahat ng oras. Mahal na mahal kita Lola Carla. By the way, sa Lucky Investments pala ako uupo bilang CEO. Sambit ni Brent habang yakap ang kanyang Lola Carla. Walang anuman apo, basta ikaw. Bukas bibili ako ng tiket upang makauwi na tayo ng Pilipinas. Miss na miss ko na rin ang Pilipinas. Saad ni Lola Carla at kinuha ang tubig para makainom si Brent. Ako din Lola, miss na miss ko na sila pati ang kumpanya. Pero hindi naman ako nag-aalala kasi ando yung pinsan ko. Sagot nito at halatang namimiss na nga ni Brent ang dating siya. Didiretso ka ba kay Camille pagdating natin? Hindi na muna Lola. Gusto ko muna siyang pagmasdan sa malayo. Ang dami din kasing nangyari. Sagot na lang ni Brent sa kanyang lola. Hindi na muna siya nagparamdam dito na makabalik siya sa Pilipinas. Gusto na lamang niyang pagmasdan mula sa malayo si Camille. Paniguradong malaki din ang ipinagbago nito. Samantala, lumipat si Camille sa isang kumpanya at ito ay ang Lucky Investments Company. Ang hindi niya alam ay CEO doon ang kanyang asawa na si Brent. Nakauwi na ng Pilipinas si Brent at dumiretso ito sa Lucky Investments upang makapagsimula sa bago niyang trono bilang CEO. Mag-aanim na buwan na ding nagtatrabaho si Camille sa kumpanyang yon, kaya nagulat siya nang makita ang CEO at parang pamilyar ang mukha nito. Agad niya namang tiningnan ng CEO at nalaman niyang ito ang lalaking naging asawa niya na tinakasan siya pagkatapos ng kanilang kasal. Lumapit siya dito. Kailan ka pa nakabalik ng Pilipinas, ha? Bakit hindi ka man lang nagparamdam sa akin simula nung nawala ka? May problema ka ba sa akin? Hindi ka man lang dumiretso sa akin pagbalik mo dito sa Pilipinas. Alam mo bang, halos mawalan ako ng pag-asa na bumalik ka dito? Matagal kong inasam na sana makausap at makasama at makatabi ka at mayakap ka, Brent. Ano bang kasalanan ko at ginaganito mo ako, ha? Hindi ka man lang nagparamdam ng 4 na taon? Ano ba nangyari sa'yo? Ba't mo ginawa sa akin to? Bungad ni Camille sa CEO niyang si Brent at punong-puno ng tanong ang kanyang muka't isipan. Napahagulhol naman ng iyak si Camille at sinampal-sampal ang braso ng lalaki. Camille, kumalma ka lang. Isa-isahin mo naman yung mga tanong mo. Maikling sagot ni Brent at bahagya na ring napaiyak. Anong kakalma? Imbes na yakapin kita, dahil bumalik ka, mas nangibabaw yung galit ko sa'yo, Brent. Ewan ko ba kung bakit ang puso ko tuwang-tuwa na nakita ka. Pero ngayon ko lang napagtanto na pagod ako kakahintay sa'yo.
Kung pwede sana kitang patayin. Kanina pa kita hinampas ng upuan. Teka nga lang, Camille. Pagpipigil ni Brent sa kung anong gagawin ni Camille. Anong teka-teka na sinasabi mo? Walang teka-teka dito. Bakit? Nung iniwan mo ako, sinabihan ko bang, teka lang, huwag mo akong iwan? Halika dito. Lumapit ka sa akin, babasagin ko yung pagbumuka mo. Galit na sabi ni Camille kay Brent nang bumukas ang pinto at pumasok si Lola Carla. Iha, tama na. Kagagaling lang ni Brent, huwag mo naman siyang ganyanin. Natigilan si Camille nang inawat siya ni Lola Carla at narinig ang mga salitang binanggit nito, katulad ng salitang kagagaling. Bakit po, Lola? Ano nangyari kay Brent? Naaksidente si Brent nung umuwi siya sa bahay pagkatapos ng kasal. Sasabik nitong makasama ka, nawalan ng brake ang kotse niya at nabangga sa pangpang. Buti na lang at nakaligtas siya. Bumaba agad siya sa kotse dahil kung hindi, kasama siya sa sumabog. Pagsisimulan ni Lola Carla sa kwento. Po? Gulat na saad ni Camille at halatang nabigla. Noong nire-rescue namin siya, hindi niya ako nakilala at agad ding dumiretso sa ospital pero sa kasamaang palad, walang sapat na equipment ang ospital. Kaya dinala ko siya sa US upang magpagaling. Pinalabas ko na lang kay Maring Celia na nagbakasyon lang kasama ng mommy at daddy niya. Pero hindi. 4 na taon siyang na-comatose. Labis ang pag-aalala namin na baka hindi na siya magising pero sa awa ng Diyos, dininig niya ang aming panalangin patungkol kay Brent. Gumaling ang apo ko. Patuloy na kwento ni Lola Carla, kaya napatulo na lang ang luha ni Brent at Camille. Pasensya ka na, Brent, kung nasaktan kita kanina. Di mo naman sinabi sa akin agad na may pinagdaanan ka pala eh. Sana man lang sinabi niyo ho sa akin. Labas lang talaga lungkot ko nung nawala siya eh. Wala ho akong makapitan. Hindi ko ho alam kung ano nangyayari. Brent, pasensya na kung nasampal kita ha. Paghingi ng paumanhin ni Camille sa lalaki. Okay lang, naiintindihan kita. Maikling sagot nito at niyakap niya si Camille. Tama ngang sinabi ni Lola Celia na kahit gaano katagal babalik at babalik ka. Hindi ako nagsawang hintayin ka. At ang saya-saya ko kasi nandito ka na ulit. Tama ka, Iha. Kaya laking pasalamat ko, nakabalik na sa lahat ng alaala itong asawa mo. Anong asawa? Sa 4 na taon siyang nawala? Okay lang tawagin niya akong asawa, pero maliligaw muna siya sa akin, bago ko siya tanggapin ulit. Saad pa ni Camille, at alam niyang tiyak na pahihirapan niya si Brent sa panliligaw nito. Ganon? Sige, liligawan kita. Sagot na lamang ni Brent at natawa naman ang Lola Carla nito. Matanong ko lang, bakit ikaw ang CEO sa kumpanyang to? Sa inyo rin ba to? Oo. Magkasabay na sagot ng Lola Carla at ni Brent. At nagtawanan pa ang mga ito. Ganun ba? Hindi mo to na ikwento sa akin dati, Brent. Kaya kwentuhan mo ako mamaya. Saad ni Camille. At agad na tumango naman ang binata. Sinimulan na ni Brent ang paliligaw niya kay Camille. Kahit busy naman sila, ay nagawa pa rin ni Brent na umakyat ng ligaw sa pinakamamahal niyang asawa. Sa kasalukuyan, nakaupo si Brent sa kanyang table at tinawag nito si Camille. Camille, halika nga muna dito. Yes. What can I do for you, sir? Ano bang iuutos mo sa akin? Aayain sana kitang lumabas. Yeah, sure. Kailan po? After work, kung hindi ka busy. Okay. Kita na lang tayo mamaya sa parking lot. Nakangiting sambit ni Camille. Yeah, see you later. Thank you. Mas naging maluwag ang ngiti sa labi ni Brent at tila kinikilig siya sa nangyayari. Nagkatitigan muna ang dalawa at agad namang umiwas si Camille ng tingin at kunwaring kaswal na ibinalik ang tingin sa ibabaw ng table. Dahil alam niyang nangyari na ito noon. Flowers for you, beautiful lady. Bungad ni Brent habang naghihintay si Camille sa tabi ng kalsada. Hatid sundo kasi ito kada umaga at pauwi.
upang hindi na mahirapan si Camille sa paghahanap ng masasakyan. Ang aga-aga naman ito, Brent. Salamat ang bango nito. Komento ng dalaga at inabot ang bouquet ng bulaklak. Walang anuman, para sa magandang binibini. Sagot ni Brent at binuksan ang pinto ng kotse upang makasakay na si Camille. Asan yung good morning ko? Maliligaw ka tas wala man lang good morning. Nagabot ka ng bulaklak tas wala man lang good morning. Hindi ka man lang nag-text sa akin ng good morning. Pero, di bale na. Okay na rin naman. May bulaklak na rin naman ako natanggap. Paghahanap ni Camille ng good morning text galing kay Brent. Nakagawian na kasi nila na magte-text sila ng good morning greetings para sa isa't isa. Sorry naman, nakalimutan ko. Bulaklak kasi yung nauna ko ibigay Okay lang. Salamat na rin dito. Hindi aakalain ni Camille na pagdating sa opisina ay may konting selebrasyon dahil na-promote bilang sekretarya si Camille sa kagustuhan ni Lola Carla. Kahit sa mga background records ng dalaga sa may dating kumpanya, nabighani na rin si Lola Carla na gawing secretary sa Lucky Investments si Camille. Nagdaan pa ang ilang oras, ay nakarating na ang dalawa sa opisina at sabik na sabik si Brent na makasama bilang sekretarya ang dalaga, na kanyang asawa na ngayon. Nasa loob ng opisina mismo si Brent at naroon din ang handaan kaya sobrang tahimik ng buong kumpanya dahil nandun pala ang lahat ng staff. Noong lumabas na ng elevator ng dalawa, dumiretso na ito sa opisina ni Brent. Dadaan muna tayo na opisina, may papagawa ko sa'yo. Maikling tugon naman ni Camille dahil tumango lamang ito. Tatandaan mo wag mo na akong tatawaging sir. Brent na lang. Kasi asawa mo na ako. Ikaw tigas talaga ng ulo mo. Ayoko ng Brent Parang iba yung gusto ko itawag sa'yo. What if love, ganun? Gusto mo ba? Love ang maging tawagan natin? Pero parang ayoko rin naman kasi iniwan mo ako ng 4 na taon. Ayan ka na naman nagtatampo ka na naman, binalik na naman na nakaraan. Kalimutan mo na nga yun. Paano ako makakalimot? 4 na taon yun. May sugat yung puso ko dahil sa ginawa mo sa akin. Di ka man lang nagparamdam kahit isang text message. Yung sugat nandito pa rin, nakaukit, at alam ko hindi na to maghihilom. Sabi ni Camille at bakas ng lungkot sa mga panahong nawala si Brent sa tabi niya. Alam mo ba kung anong gamot dyan? Tanong pa ni Brent at pinisilang ilong ni Camille. Ano? May paglalambing sa boses ng babae at bahagyang pinitik naman sa tenga si Brent. Aray! Reklamo pa ni Brent sa kanya. Ano nga? Sagutin mo na ako para maghilom na yung sugat na yan at mapalitan ng matamis na pagmamahal. No, ayoko. Sige na, please. Please, sagutin mo na ako. Pagmamakaawa nito at kinuha ang isang bulaklak na nasa bouquet upang kilitiin ang pisngi ni Camille. Sige na nga. Maikling tugon ng babae at nabigla naman si Brent. Anong ibig mo sabihin? You mean tayo na ulit? Pagkaklaro pa ni Brent at sabik na sabik ito sa sinabi. Sige na, punta na tayo sa office mo. Ay, akala ko naman sinasagot mo na ako. May pagtatampong sabi ni Brent at akmang tatayo papunta ng opisina nang biglang magsalita si Camille. Hindi ko na kayang pigilan ang puso ko. Ano magagawa ko kung talagang mahal kita? Every single time na pinapahirapan kita, nahihirapan din ako. Oo, galit ako sa'yo noon dahil iniwan mo ako. Hindi mo man lang pinaintindi sa akin. Lahat na nangyari sa'yo at basta ka na lang nawala. Masakit, Brent. Masakit na iniwan mo ko. Hindi ka na pwedeng umalis sa buhay ko Dahil kailangan kita. Dahil mahal kita. Kahit ilang taon pang lumipas, ikaw pa rin yung hanap ng puso ko. Ikaw pa rin yung mahal ko. Pigilan ko man, ikaw pa rin yung mahal ko. Kaya oo, tayo na ulit. Tayo naman talaga Kasi kasal tayo, diba? Sambit ni Camille at hinila niya ang long sleeve ni Brent at hinalikan sa labi ang lalaki. Isang halik na napakatamis at walang makakapagpigil sa ginawa nila kundi sila lang. Camille, I love you. Pwede ba magsimula tayo ulit?
Buksan natin ang ating nobela sa unang pahina. Pwede bang bumuo ulit tayo ng panibagong yugto sa pag-iibigan nating ito? Pinagpatuloy lang nila ang halikan dahil wala namang nakakakita sa kanila. Ngumiti naman ang babae kay Brent at tumango. Let's go to the office, doon natin ipagpatuloy. Halatang nagbibiro si Brent kay Camille dahil nakangiti ito na parang sira. Hoy, ikaw talaga? Huwag mo namang gawing porn office yung opisina mo. Halika na, punta na tayo doon. Ano ba kasi ipapagawa mo sa akin? Basta doon na lang tayo mag-usap. Okay, love. Love? Ang landi naman ng call sign na yan. Sige, sa iba ko na lang itatawag yung love. Huy, wag. Love na nga lang. Kumatok si Brent at binuksan naman agad ng pinto hanggang sa sumigaw ang mga kasamahan ni Camille. Congratulations, Ma'am Camille Razon! You are now Secretary of Lucky Investments Company! Sigaw ng mga staff at halatang nabigla ang babae. Hala, totoo ba to? Hindi ako makapaniwala. Salamat, love. Salamat sa opportunity. Pagpapasalamat pa ni Camille at naiiyak na ito habang pinupunasan ng tissue ang patulong luha. You're welcome, love. Just do your best and I always support you, okay? Saad pa ng lalaki at hinalikan sa pisngi si Camille. Love, ibig sabihin nagkabalikan na kayo? Pagtatanong ng isa pang staff na nag-decorate sa opisina. Oo, nagkabalikan na kami, sinagot niya na ako. Ay, congratulations to the both of you. Doble pa lang celebration ngayon eh. Dapat mas maraming pagkain, di ba? Sabi pa ni Edward at nagpalakpakan silang lahat. Love, salamat ha, tinanggap mo ako ulit. Kahit ang lalim ng sugat na binigay ko sa'yo, handa ka pa rin tanggapin ako ulit. Pangako ko sa'yo hindi na kita iiwan. Hindi na kita bibigyan ng isa pang sugat na hindi maghihilom. Pangako aalagaan kita at mamahalin ng lubos. Hayaan mo akong alagaan ka sa pagkakataong ito at mahalin ka upang makabawi naman ako sa'yo. Saad naman ni Brent sa kanyang pinakamamahal na asawa. Ako rin. Pangako mamahalin din kita ng lubusan kahit anong mangyari. Pwede mo na akong tawaging misis ngayon. Sabi pa ni Camille at binigyan siya ng forehead kiss habang umiti naman ang napakatamis ng dalaga. I love you. Love. Camille Razon Leeward. And I love you too. Always, Mr. Brent Leeward. Pagkatapos na ma-promote bilang sekretarya ni Camille, ay nag-leave ang 2 ng 3 buwan upang magbakasyon sa Baguio City. Love, may leave pala tayong 2 ng 3 buwan. Gusto mo ba sa Baguio tayo? Doon tayo mag-honeymoon? Anong honeymoon? Ano kala mo sa atin bagong kasal? Ikaw talaga kung ano naiisip mo. Totoo nga, love, punta tayo ng Baguio. Doon tayo gagawa ng anak natin. Malay mo, magka-quadruplets tayo. Ha? Paano mo naman nasabi? May pagtatakang tanong ni Camille kay Brent. Secret! Paano mo nga nasabi? Sino nagsabi sa'yo? Malamang, sa lola Celia mo. Kinwento kasi niya na gusto mo raw magkaroon ng quadruplets sa panahong nasa 28 ka pa lamang. Natakot ka pa nga daw eh, baka hindi ka na magkaroon ng anak. Dahil malapit na lumagpas ang edad mo sa kalendaryo. Si lola talaga kung ano-ano sinasabi. Sige na, ihanda mo na yung sarili mo, malay mo. Makabuo tayo ng quadruplets. Yung maleta at gamit mo, ihanda mo na yan. Ngumiti naman ang ubod ng tamis si Camille. Yes po, sir. Makalipas ang ilang oras, ihanda na ang 2 para sa flight nila. Ngunit napansin ni Brent na umiiyak ang asawa. Yun pala ay nagbalik ang kanyang alaala sa panahong kinasal sila. Hindi mapigilang tumulo ang luha ni Camille sa mga sandaling yon at niyakap ang asawa. Huwag ka na mag-alala, hindi na kita iiwan. Mahal na mahal kita, love. Kaya kailangan na natin gumawa ng quadruplets ngayon. Brent, hinawakan niya sa 2 pisngi ang pinakamamahal na babae. At nagkatitigan silang 2 at hinalikan ni Brent sa noo ang kanyang asawa. Hindi ko hahayaang mabuhay ka na mag-isa. Sasamahan kita hanggang sa pagtanda mo. Aalagaan kita, mamahalin, sa bawat segundo ng buhay mo. Hayaan mong ako ang maging kasama mo, Camille. Sa iyo ang tunay na pag-ibig
at mundong pinapangarap ko noon pa man, Brent. Mahal na mahal kita. I love you, Camille Razon Leeward. Dagdag nito at binigyan ng napakatamis na halik sa labi ang asawa. And I love you too, always and forever, Brent Leeward. Saad ni Camille at niyakap ng ubod ng higpit si Brent. The end. If you like the story, please don't forget to like, comment, share, and subscribe for more wonderful stories. Hanggang sa muli! Paalam!